Kami, ordinaryong taong oras-oras nyong ginagatasan. This video is made for entertainment purposes only. The characters, places and stories are purely fictional. All characters in the story and how and where a word comes from have nothing to do with the real life or history. Thank you very much for your understanding. Saan ka ba galing, Sai? Sa palengke po, Kuya Noy. Bakit ang tagal mo naman makauwi? Ang tagal kasi akong sukulian ng tindera. Nagkagulo po kasi kanina sa palengke. Bakit? Ano bang nangyari? Napaaway po kasi ang mga nagtitinda doon. Araw-araw po kasi lang hinihingan ng pera kahit nasa tamang lugar naman po sila. Kotong tawag dun. Anong ibig sabihin ng kotong, Kuya Noy? At saan po ito nagsimula? Halika at ikukwento ko sa'yo kung saan at paano nagsimula ang salitang kotong. Ang alamat ng salitang kotong. Ito si Makoy, isa siyang jeepney driver. Sa 10 taong pagtatrabaho sa abroad, nakapundar siya ng jeep na minamaneho niya ngayon. Dugot pawis ang naging puno niya dito, makabili lang ng pinapangarap na jeep. Isa siyang driver dati, na kahit minimum na ang sweldo, gipit na gipit pa din dahil sa sobrang mahal na mga bilihin at bayarin sa bahay, tulad ng upa sa bahay, tubig at kuryente. Kaya pagtungtong niya sa abroad, ipinangako niya sa sarili na magkaroon ng sariling jeep para muling makabalik sa Pilipinas at makasama muli ang kanyang pamilya. Yan si Makoy. Ito naman si Egoy, isa ding jeepney driver. Wala siyang sariling sasakyan kaya nakikibiyahe lang siya. Ang kinikita niya maghapon, nababawasan pa. Pambayad sa operator bilang boundary sa jeep na minamaneho niya ngayon. Dati siyang driver sa pabrikang pinapasukan niya. Kaya lang, illegal silang tinanggal sa trabaho na walang benepisyong natatanggap. Inilaban naman nila ito pero imbis panigan ng kagawaran ng trabaho, ginawa pang legal ang pagkakatanggal sa kanila. Sa kabila ng mga pangyayari, pinilit niyang maging patas sa buhay at magtrabaho na marangal bilang isang jeepney driver. Yan si Egoy. Si Makoy at Egoy ay matalik na magkaibigan. Abiso po sa mga motorista, may taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng mga kumpanya, tataas ng 1 peso and 90 centavos sa gasolina, habang 1 pesos and 20 centavos naman ang itataas ng diesel kada litro, habang 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene kada litro. Ito na po ang ikalawang taas presyo ngayong linggo. Hay, halos wala na tayong naiuuwing kita sa pamilya natin. Palagi na lang tumataas ang presyo ng gasolina. Oo nga, kapag bumaba na naman ang presyo, kinakabahan din ako. Di mo ba napapansin, Makoy, kapag mababa ang presyo ng langis, agad-agad nila itong binabawi at tinataas ng doble o 3 ulit pa. Kaya boing-boing agad sila tuwing binaba nila ito. Dahil yan sa oil deregulation law. Batas ba yan? Di ba ginagawa ang batas para paganin ang buhay ng tao? Bakit may ganyang batas na nagpapahirap sa ating mga driver? Tama si Egoy. Pero tandaan natin, di lang mga driver ang apektado tuwing tumataas ang presyo ng langis. Lahat tayo apektado dahil 80% ng ekonomiya ng bansa ang pinapatakbo ng langis. Yung damit, sapatos at bag na suot at dala natin ay ginagamitan ng makina. At ang makina naman ay ginagamitan ng langis. Yung gulay, prutas, isda at mga pagkain na galing sa iba't ibang probinsya bago makarating sa palengke ay ginagamitan ng transportasyon at ang transportasyon naman ay ginagamitan ng langis. Dahil sa oil deregulation law, nawalan ng kontrol ang gobyerno natin sa kanila. Kaya naman oras na gusto nila magtaas, kaya nilang gawin na walang konsultasyon sa ating mamamayan. Bilang isang driver, madaming pagsubok na dinadaanan sila Makoy, Egoy at mga kapwa driver pa nila. Bukod kasi sa traffic, palagi ang pagtaas ng gasolina. Nandiyan pa ang... Ituloy mo. Bakit po sir? Ano violation ko? Basta kami na lisensya mo. Alam na ni Makoy kung anong ibig sabihin ng enforcer. Agad na inabutan ng pera ni Makoy ang enforcer
Pero nagpadagdag pa ito. Kahit wala nang maidagdag si Makoy, kinuha pa din niyang natitirang 100 pisong tinatabi niya baon sana ng 3 anak niyang nag-aaral sa elementarya. Pagkaabot ni Makoy ng pera, agad din ibinalik ang lisensya nito. Yung 600 nakita sana ni Makoy, nabawasan pa, kaya tiyak kay mga ador ang takbo nito na nagpapa-5-6 sa lugar nila. Kinabukasan, sumakay si Makoy sa harap ng jeep ni Egoy. Di kasi siya bumiyahe dahil may asikasuing malagang bagay. Habang nasa biyahe, biglang sumulpot at pinar sila ng enforcer na sumita din sa kanya. Dahil puno ang jeep at madaming pasahero, pinababa si Egoy na enforcer para kausapin sa lugar na malayo sa mga pasahero. Lihim naman na sinundan ni Makoy ang enforcer at ang kaibigan niyang si Egoy. Sir, pakiusap. Walang-wala po ako ngayon. May sakit ang anak ko. Ano pang ipambibili ko ng gamot? Wala na akong maiuwi. Pakiusap, wag po muna ngayon. Basta ibot mo na yung pera at baka dagdagan ko pa violation mo. Kakabiyahe ko pa lang, sir. Kaya ito lang na ibibigay ko sa inyo ngayon. Dahil sa narinig ni Makoy, bigla siyang pumasok sa eksena para may pagtanggol ang kanyang kaibigan. Bakit ganyan po kayo sa aming mga driver? Madalas po kami tipid pero lumalaban pa din kami ng patas para sa pamilya namin. Kami ordinaryong taong oras-oras niyong ginagatasan. Tama, sir. Itigil niyo na ang kotong. Anong kotong? Di mo ba narinig yung sinabi ng kasama ko? Kami ordinaryong taong oras-oras niyong ginagatasan. Kami, ordinaryong taong oras-oras niyong ginagatasan. Narinig ito ng mga tao nagdaraan. Tama! Itigil niyo na ang Oo kotong! nga, itigil nyo na ang kotong, mabuhaya. Itigil nyo lang kotong. At simula noon, tinawag ng kotong ang ginagawang panghingi ng pera sa mga tao. Nakakaawa naman sila. Hindi lang sa kalsada nangyayari yan. Nangyayari din yan sa mga ahensya ng gobyerno, sa palengke at iba pa. Sana itigil na nila yan. Malaking bagay kasi ang kinukuha nila sa mga ordinaryong taong tulad natin. Tama, imbis pagaanin nila ang buhay ng mga tao, pinapahirapan pa nila. Kaya wag natin silang tularan, okay? Opo, Kuya Noy. Salamat po. Ang alamat ng simula, ang simula ng alamat, ang alamat ng simula, ang simula ng alamat, ang alamat ng simula, ang simula ng alamat, ang alamat ng simula, ang simula ng salita.